Hi guys, this is HK7. Welcome to my YouTube channel. And kung bago ka lang yung channel na to, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for more upcoming videos. Bilang horror enthusiast, eto na nga, hindi na nga natin pinalagpas panoorin ang Maliari ni Piolo Pascual. Directed by Roderick Cabrido. Sobrang na-excite ako sa movie na to kasi trailer pa lang, panalo na. Na-excite ako makita si Papa P kung paano niya ipoportray yung tatlong characters dito sa movie. Plus, inspired pa siya sa true story ni Father Severino Maliari from Magalang, Pampanga. Hello, Pampanga! Malapit lang sa amin yun. Sa Bulacan. And of course, since we support pelikulang Pilipino, tumakbo na kami agad sa pinakamalapit na sinihan. This is our 4th movie na napanood. Check out my other movie reviews. Kung di nyo pa napapanood, Rewind, Family of Two, Firefly. Ayan. Later on, bibigay tayo ng honest review regarding sa Maliari movie. Pero bago ang lahat, samahan nyo muna ako sa aking Maliari journey. Arat G! We're late na ng 1 minute. Run. Mamaya na yung popcorn. Better show you what happens. Pass me the mic. Lumabas na kami mga saglit. Sabi na yung popcorn. Parang ulit yung holidays kaya wala na The games let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch natin gawin? Ano pa? Huwag kakalimutan patayin lahat ng kandila. Let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. So give me all the scars, I'm a human being. Cover them with tattoos so you can't see. Knew it from the start, you had problems with me and the things I could be. I just wish And I'm back! So guys, sa characters muna tayo. Si Papa P, Piolo Pascual, since tatlong characters na Maliari, naggaling sa iba't ibang panahon, nagampanan naman ni Piolo yung iba't ibang character niya. Kumbaga, madidistinguish mo naman ng tama kung sino yung pinoportray niya. Hindi ka malilito. Ang hirap lang imaginein. Ang hirap ng ginawa niya. Tatlo kasi yun. Kaya, ang galing niya. He portrayed as Dr. Jonathan Maliari sa present day. Second, as John Ray Maliari, year 1942. And of course, as Father Severino Maliari, noong 1812 pa. Maliari is part true to life and part fictional. Sa totoong may Father Severino Maliari talaga, na first Filipino serial killer na pare na pumatay ng 57 na tao. Kasi sa paniniwala niya, na-curse yung nanay niya. And para mawala yun, kailangan niyang pumatay. Very impressive yung acting ni Papa P dito. Kasi, nung pinanood ko siya, hindi mo mararamdaman na si Papa P yung pinapanood mo. Talagang na-portray niya ng maayos yung bawat character. Lalo na kapag Father Severino scene na, grabe nakakatakot siya. Tapos may scene doon na magkasama yung dalawang characters, na siya din. Talagang madidistinguish mo na magkaibang character sila. Nabigyan niya talaga ng justice bawat character. Ang galing. Grabe, kahit anong gwapo ni Papa P, matatakot ka sa movie. Kasi ang galing niya mag-portray. Nakatulong din yung visual kasi iniba yung ayos niya, yung long hair, tapos inano yung mata niya. Yung flow ng story, paiba-iba yung timeline, pero hindi ka malilito, naging smooth lang naman kasi madaling tandaan kung sino yung character na. Kasi kapag si Father Severino, long hair yung pare, meaning nasa taong 1812 ka. Pag eksena naman ni John Ray Maliari, nakabigote naman siya. Pag naman nasa present day, nakasalamin. So madali lang siyang
sundan. So, si Father Severino dito, makananay siya. To the point na pumapatay siya para sa nanay niya, para lang gumaling. Si John Ray naman dito, filmmaker siya. May asawa siya dito na American citizen pero Filipino, na ginampanan ni Elise. And then si Dr. Jonathan Malyari naman sa present day is engaged kay Janela Salvador and napaniginipan ni Dr. Jonathan Malyari na magkakasakit at mamamatay yung fiancé niya. Kaya siya bumalik sa ancestral house nila. Doon naiikot yung story. Nakita sa movie na to na lahat ng characters ni Piolo, gagawin talaga ang lahat for love. Pagmamahal sa nanay, tapos pagmamahal sa asawa, na willing i-sacrifice yung sarili, and pagmamahal sa fiancé niya. Then si Janela, fiancé siya ni Dr. Jonathan. Yung character niya dito, parang nawi-weirdahan siya sa background ni Dr. Jonathan. Hindi siya naniniwala sa panaginip ni Dr. Jonathan dito na nakikita niya yung future. Pero since mahal niya, tinulungan pa rin niya. And then yung asawa naman ni John Ray dito, si Elise, medyo masungit yung character niya dito, pero naging relevant naman sa revelation nung ending. And both Janela and Elise portrayed their roles well. And then si Miss Gloria Diaz, who portrayed the mother of Father Severino, Doña Facunda. Nagalingan ako sa kanya kasi may pagka-touch ng comedy. So pag part niya na, medyo comedy. Siguro ganoon talaga yung atake, pampakalma naman. Kasi lalo na sa unang part, may mga comedy talaga. May isa pang pari doon na nag-insert ng mga Gen Z words. Kaya nag-react yung mga tao sa sinehan, yung mga kabataan. And of course, si JC Santos, as Lucas, siya yung isa sa mga anak ng tauhan ni Miss Gloria dito. Nag-shine yung acting niya dito eh. Kaya deserving na Best Supporting Actor siya. Lalo na yung scene nila ni Janela. 4 na awards yung napalanunan ng Malyari. Pangalawa is Best Musical Score, which is totoo, ang galing kasi yung musical score nila, hindi na nalalayo sa mga international horror movies. Grabe lang kasi kaya palang mag-produce ng Pilipino ng ganitong klaseng horror movie. And Best Visual Effects din sila. Nagalingan ako sa isang scene doon na may batang dumaan from present, naging past na bigla yung scene. Kumbaga, continuous yung naging scene na yun. Ang galing nung part na yun. Marami nagsasabi na medyo naging off yung manananggal scene kasi medyo nawala yung suspension of disbelief. Pero feeling ko, kaya nagkaroon ng manananggal scene dito. Of course, aside sa horror siya, naging party kasi siya ng paniniwala natin na mga Pilipino noon, nung araw pa. And fourth, third, Best Picture sila, ang Malyari, which is very deserving. They raised the bar of Filipino horror movie. Yung pagkakagawa overall, parang Hollywood film na talaga yung pinapanood mo. Stunning yung visuals eh, pati yung kulay, pati yung color grading and cinematography. Nag-iiba-iba siya, depende sa timeline. Tapos, ang ganda rin nung pagkakashot. Maganda yung mga anggulo. Maganda yung konsepto. Madaming jump scare. As in, mayat-mayang tumitili ang mga tao sa loob ng sinehan. Sobrang lakas ng mga tili ng mga tao right after. Kami naman, natatawa na. At sobrang lahat sila. Gulat na gulat. Hindi ka maaantok talaga sa movie na to kasi gising na gising ka, puro tilian. Ito rin yung horror movie na magaan din at the same time kasi nagpapatawa rin sila. Lesson of this movie, looks or image can be deceiving. Dito sa story, pari siya pero nakapatay siya ng 57 na tao, diba? Who would have thought? Biruin nyo, dito sa story, umabot talaga sa 57 yung napatay niya. Siguro kasi noon, hindi rin ka panipaniwala na pare, pumapatay. Diba? And dahil inspired by true story siya, alam nyo ba guys na si Dennis Trillo ay gaganap din na Severino Malyari. Series siya, international. Abangan natin yan. So, ganun siya ka-controversial. Kung mahilig ka sa horror, dapat hindi to pinapalagpas. This is a must watch. Let go and let God. Acceptance. Minsan, kailangan talaga nating tanggapin, kahit masakit man, na nating last forever. Even death, minsan kapag nawala ang tao, hindi na natin pwedeng mabago pa kasi destined na siya. Dito sa story, si Father Severino, gumagawa siya ng paraan sa paniniwala niya para mabuhay pa ng matagal yung nanay niya. Kahit hirap na yung nanay niya. Dahil umabot na siya ng 200 years old na buhay. Imagine, nakakapagod din yun sa part niya. Kung totoong nangyayari yun. So, ayun guys, dito na tayo nagtatapos. Me personally, gustong-gusto ko talaga nanonood ng horror. And
Dahil doon, mahirap akong takutin. Pero dito sa movie na to, natakot ako at napabilib ako. And of course, nakaka-proud kasi lumilevel up na ang Philippine cinema. If you are looking for a world-class horror movie, this is a must-watch. So ayun guys, hope you enjoyed and may natutunan kayo sa movie review natin. And please do not forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for more upcoming videos. Keep safe everyone! Love you all!